The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a winepress in it, and built a tower. Then he leased it to the tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again, he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, they will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to one another, this is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance. They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes? They answered him, he will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times. Jesus said to them, did you never read in the scriptures that the stone that the builders rejected has become the cornerstone? By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. Therefore, I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Tunay nga pong magarbo, makabuluhan at makulay ang pagdiriwang natin ng Bear Months. Sapagkat alam naman natin, excited tayo sa pagsapit ng Disyembre, we all celebrate the birthday of our Lord Jesus Christ. At sa Nobyembre, Bear Months din yan, di ba? Bear Month. Sa Nobyembre, makulay at makabuluhan din sapagkat we remember the faithful departed who have gone before us. At nung Setyembre, ano pong okasyon ang meron sa Bear Month na yun? We all celebrated the birthday of our Mother Mary. At ngayong buwan ng Oktubre, sa ating pong buwan ngayon, special na special sa atin
lalo na po dito sa lungsod Quezon. Ang atin pong Pintakasi ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Berhen ng Santo Rosario ng Lanabal. Dahil bisperas po ngayon, maaari po nating bigyan si Mama Mary, ang Birhen ng Santo Rosario ng Lanabal, ng isang masigabong palakpakan. Alam niyo po, tayong mga Pilipino, palagay ko naman ho, pamilyar tayo dito. Hindi natin maitatanggi na tayo'y sanay sa tinatawag na palakasan system. Palakasan. Hindi po ba kung minsan, no, gusto natin malakas tayo sa isang tao. Gusto natin may kapit tayo sa mga may kapangyarihan. Yang si Madam Supervisor, kabagang ko yan. Hindi ako tatanggihan o huhulihin yan. Yang si Mamang Driver, kaibigan ko yan. Libre ang pamasahe natin sa jeep. Yang si Madam Chairman, huwag kang mag-alala. Kaibigan, kabarkada ko yan. Hindi ako niyan isusuplong sa kinauukulan. Yang may-ari ng restaurant, ng karinderyang yan, kaibigan kababata ko yan, huwag kang mag-alala, may extra rice tayo dyan mamaya. Di ba ho, kung minsan gusto natin, meron tayong nakakapitan, malakas tayo sa isang taong may pwesto, impluwensya o kapangyarihan, ganyan tayo minsan kumapit sa mga ganitong klasing individual. Sa madaling salita, sa atin hong pakikipag-ugnayan sa buhay at pamumuhay, malakas o maluwag o kampante po ang ating kalooban kapag tayo ay kumakapit doon sa mga taong ito. May koneksyon, may impluwensya, at may pakinabang sa buhay. Di po ba ito ang pakahulugan nito? Kapag tayo'y malakas sa isang tao, tayo'y may kapit, may pinanghahawakan at nakikita po natin ang kanyang silbi at presensya sa ating buhay, abay dadali ang proseso. Dadali ang pag-iintay. Dadali ang ating mga kahilingan. Tayo'y magkakaroon ng pakinabang sa buhay. Kapag ako'y mayroong kapit, siguro in one way or another, dadali nga, hindi na maghihirap ang aking buhay. Ganyan ang merong koneksyon. Hindi po ba? Ngunit bago ho natin isipin at gugulin ang ating oras sa baka mamaya pagkatapos ng ating misa'y mag-isip tayo, sino nga ba yung mga meron akong kapit o koneksyon? Abay, mag-focus ho tayo sapagkat alam naman natin, meron tayong isang kilalang babaeng malakas. Ang kanyang kapit doon sa itaas. Sino ho yun? Walang iba, kundi ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Siya po ang ating focus at marapatin po natin i-focus sa Kanya ang ating atensyon. Sapagkat kay Maria, meron nga tayong impluwensya at sa pamamagitan ni Maria, palagay ko, magkakaroon tsak tayo ng additional ligtas points sa langit. Alam po ninyo, sa aking pagninilay, bagamat alam natin na tayo'y may kapit sa mahal na ina, kadalasan hindi ho pa sa buhay, ay tila ba may pagkakataon rin na tayo'y nawawalan yata ng confidence. Hindi natin nakikita kung minsan ang bisa at saysay ng pagkapit natin sa mahal na ina. Aminin natin yan, nangyayari ho yan. Kaya nga minsan nakakalungkot, sinasabi natin o iniisip natin sa ating mga sarili, abay teka,
mukhang kaya ko naman eh. Ako na lang kaya. Wala nang mga extra-extra o sasabit pa sa tuwing maninikluhod ako sa Panginoon. Ako lang, ang Diyos lang, sapat na. Hayaan mo nang mag-isa ako sa buhay pananampalataya. Kaya nga ba't kung ganito ang kinalabasan ng ating pagtingin po sa ating mahal na inang si Maria, maganda po siguro na magnilay-nilay tayo. Suriin ang ating sarili at tanungin, sino ba si Maria sa ating buhay? Kung sino ba ang mahal na ina ng Santo Rosario ng Lanabal sa akin, na sa palagay ko naman ay aking makakapitan at magkakaroon ako ng isang masiglang ugnayan, relasyon at pakikipamayan sa Kanya. Mga kaibigan, kapatid, bago ko bigyang kasagutan yung naibato ko hong tanong sa inyong yan, nais ko muna hong ikwento sa inyo ang marahil na narinig nyo ng istorya. Di na ho bago ito. Tungkol sa isang mag-asawang bakasyonista na nagpunta sa Roma, sa Europa. Siguro nagtataka kayo, bakit naman sila ang bumida dito sa kwento nyo, Father? Una po sa lahat, alam nyo po, silang mag-asawa ay mga kapatid ho nating nahiwalay sa ating katolikong pananampalataya. Sa madaling sabi, ang bida po sa kwentong ito ay ating mga kapatid na Protestante. Alam niyo naman, sa dami ho ng nagagandahan na katolikong simbahan doon sa Europa, sa palagay ko, kahit yung mga kapatid nating hindi kaanib sa ating relihiyon, ay mapapaselfie doon sa Europa sa mga nagagandahang simbahan doon. Kaya naman doon sa Europa, nagyakag silang dalawa, naghahanap sila ng madarasalan. Sabi nung mister sa kanyang misis, tara, magdasal tayo dito. Pareho naman siguro tayong niniwala kay Hesukristo. Perfect yung simbahan na yan. Tara't mapuntahan nga. At yun na nga, yung mag-asawa, kahit hindi ho yan yung tama o proper na lugar kung saan dapat sila'y magsamba at manalangin, ay sabay na nagdasal. Ngunit habang sila ho'y nakapokus doon ho sa pagdarasal, all of a sudden, nawala po ang kanilang atensyon, na-distract at takang-taka ang mag-asawa nung marinig nila ang isang babaeng humihikbi at tila ba isang tunog na kung saan malalaman mong may umiiyak. Kinakapos pa nga ng hininga yung umiiyak. Yung mag-asawa, sapagkat akala nila kung ano na po ang nangyayari, biglang karipas doon sa narinig nilang babae. Paghahanap po nila, bumungad doon sa mag-asawa ang isang nanay na dala-dala ang kanyang batang sanggol sa harap ng imahe ng mahal na ina. Nakaluhod, umiiyak, taimtim na nagdarasal, tangan-tangan ho ang kanyang rosaryo. Yung mag-asawa ho, alam nyo, nung nakita nila yung eksenang iyon, ay para po silang sinaksak sa kanilang puso, sa kanilang nasaksihan na yaon. Kaya ba't sa puntong iyon, nagkaroon sila ng parang pagsusuri, ika nga, sa kanilang mga sarili. Kaya ito na lang ho yung nasabi nung mag-asawa, sabi nung mister sa kanyang misis, alam mo, simula nung iniwan natin yung pagiging katoliko natin, ito pala yung nawala sa atin. Para bang naulila tayo. Nawalan tayo ng isang ina, isang nanay na pwedeng agad-agad nating mapuntahan, makausap, at higit sa lahat, pwede nating maiyakan.
maiyakan. Di ho ba? Mga kaibigan, kapatid, mahirap man alalahanin at marami sa atin, alam ko po, sa palagay ko, imposible ho ito. Pero inaanyayahan ko kayo, subukan pa rin nating balikan yung tagpo sa ating buhay na kung saan hawak-hawak tayo for the first time. Tangan-tangan tayo ng ating mga ina. Alam ko ho, marami ho dito sa atin na nagsisimba. Napakarami ng sakripisyo ang nagawa sa kanilang mga anak, sa kanilang pakikibaka sa buhay. Subukan nating i-picture at balikan yung moment na kung saan marahil sa ospital, yung una nating paglabas sa sinapupunan ng ating mga ina, di ba ho, tayo ay umiiyak. At nung tayo'y umiiyak, nandoon ang ating nanay, sinisigurado niyang hindi tayo mapapahamak, hindi tayo iiyak sapagkat naroroon ang ating ina. Kasama tayo, kabalikat tayo sa ating buhay. Nakwento ko po yan sapagkat ganyan ho ang pakiramdam natin sa tuwing magsusumamaw po tayo sa ating mahal na ina. Hindi po ba? Siya ang ating hinihingahan, iniiyakan, sabi ko nga ba, at higit sa lahat, siya po ang ating maaasahan para mabulungan ang ating Panginoon sa ating mga kahilingan at inaasam sa buhay. Siya, mga kapatid, kaibigan, ang ating makakapitan at maiiyakan. Dadamayan, sasamahan ho tayo sa ating mga kahinaan at karupukan, sa ating mga pighati at dalamhati na nararanasan po natin ngayon sa ating buhay. Ito'y kahit pa, gusto ko pong sabihin at gusto ko pong tandaan natin, base na rin po sa narinig natin sa mga pagbasa ngayon, kahit pa paulit-ulit nating minamaltrato, isinasarat, tinatanggihan ang presensya ng Diyos sa ating buhay, o di naman kaya'y pinagdududahan natin at pinag-iisipan ng masama ang Panginoon sa Kanyang role sa ating buhay, narariyan pa rin ang ating mahal na ina para akayin tayo, samahan tayo, at para dalhin ang ating kamay upang kumapit pa tayo ng mahigpit sa Kanya at kumapit higit sa lahat ng mahigpit sa ating Panginoon. Ganyan po, no? Huwag po nating isipin na mukhang wala na akong tsansa sa buhay. Iniwan na ata ako ng aking mga kaibigan, ng mga minamahal ko sa buhay. Alam po ninyo, mga kaibigan at kapatid, kung nararamdaman nyo kayo ay nangungulila, kayo ay nag-iisa, ang Diyos at si Maria sa ating pag-iisa ay sa atin nakikiisa. Tandaan po natin yan. Iniiyakan, dinadamayan tayo ng ating Panginoon at ni Maria sa tuwing nalalayo tayo ng landas. Sa mga pagkakataong nagkakasala at nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Pinapaalalahanan po tayo ng ating pagdidebosyon at pagkilala kay Maria na kahit ganito, kahit po kung minsan unfair ang buhay natin dito sa lupa, meron po tayong makakapitan. May koneksyon at impluwensya po tayo sa ating mahal na ina na ating dapat ipagyaman at payabungin
dito sa ating buhay. Kaya po wag po tayong mawalan ng loob. Alam ko po, sa dami ng iniisip nyo ngayong bare months, paano na kaya? Ang dami kong mga inaanak. Ang dami kong bibigyan ng mga aginaldo. Magpapamigay na naman ako. Mapupuno na naman ang aking cart sa Lazada at Shopee sa darating na November at December. Sa dami ng mga iniisip po natin, tandaan po natin na si Maria ay naririyan. Si Maria ay handa po tayong damayan sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Opo, atin po siyang pintakasi, patrona dito sa lungsod ng Quezon, sa QC. Totoo po, ang titulong ito, napaka-ingrande, napaka-prestihiyoso at natatangi kung ito'y ating babasahin at papakinggan. Ngunit sa palagay ko ho, hindi ho matutuwa o lalambot ang puso sa atin ng mahal na Birhen ng Lanabal kung ang mga titulo at karangalan na iyon ay nasa kanyang pedestal o luklukan lamang. Aanin po yan ng mahal na ina, yung mga titulo na yan, kung hindi po tayo mas mapapalapit pa sa Kanya at sa ating Panginoon. Baliwala po ang mga titulo na yan kung hindi po tayo pupunta at gagabayan ni Maria patungo kay Jesus. Sa madaling salita, ang atin pong pagdidebosyon sa mahal na ina at ang ating pagkilala sa ating mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Lanabal ay baliwala. It will be meaningless kung hindi po ito nating gagawing misyon sa ating buhay. Ito pong pagtugon na ito. Ano nga pa ulit yon? Ang tayo'y makakapit ng mahigpit kay Kristo sa pamamagitan ni Maria. Na tayo ay iugnay, ipalapit pa tayong lalo sa ating Panginoon. Sana ho, yun ho ang baunin natin sa kapistahan na ito, sa bisperas ng kapistahan ng Birhen ng Santo Rosario ng Lanabal. Ipaalala natin muli sa ating mga sarili, makakakapit ako sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Maria. Sasamahan, dadamayan ako ng aking mahal na ina sa kabila ng aking mga kahinaan, karupukan at mga pighatit dalamhati na nararamdaman ngayon sa buhay. Hari nawa, huwag po nating kalimutan ang biyayang sa atin ay inihabili ng Panginoon na ito nga po, may maaasahan tayong may koneksyon, may impluwensya sa ating buhay. Yan si Maria. Tayo'y kumapit ng mahigpit kay Kristo sa pamamagitan ni Maria. Ad Jesum per Mariam. Hayaan niyo pong tapusin ang aking pagninilay sa panalangin ito. Aming Ina ng Santo Rosario, Birhen ng Lanabal, sa aming kababaan, kami dito'y nagsusumamo ngayon sa harap ng iyong luklukan. Buong loob at tiwala kaming mananalangin upang kami makapag-alay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Gayon din naman, naniniwala kami na alam ng iyong anak ang aming Panginoong Hesukristo, ang aming mga samot-saring kahilingan, ang aming mga kailangan sa buhay. Mamagitan ka nawa para sa amin ngayon, bukas at magpakailanman, nang makamit naming lahat ang kanyang hindi magmamaliw na pagmamahal.
pagkalinga, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang kaharian. Amen. Mahalaina ng Santo Rosario, Birhen ng Lanabal, aming pintakasi, ipanalangin mo kami.